Narito ang Balitang Pinoy TV. Ayan na. May bago na namang pasabog si Dean Chase, mga kababayan. Na kung dati, yung Viva Max sa katawan ni Admiral ang kanyang pinakita, mga kababayan, ngayon naman, ang pinakita ni Dean Chase ay iyong porsyon, mga kababayan, ng video na kung saan nagmumukbang. Ng tubig ang bangag ninyo daw. Yung porsyon na daw, mga kababayan, na si Bongbong Marcos na ang nakita yung itsura. At hindi lang ang kanyang itsura ang nakita, mga kababayan, pati na yung puwet niya, mga kababayan, nakita rin sa video. Yung puwet na barado nga ba yun, mga kababayan? Ano nangyari sa wet po niya, ngag ba? May leakage? Kitang-kita sa video na ipinost ni Dean Chase. At bagamat, mga kababayan, inedit na ni Dean Chase dahil ang sabi niya madilim daw, mga kababayan Hindi na ito ang raw video. In-enhance na, mga kababayan. Tapos in-slow motion. Tapos pinaliwanag at inedit na. Kaya ang sasabihin na naman ito ng mga bangag, mga kababayan, AI. Pero ang hiling natin sa iyo, Dean Chase, para hindi sasabihin AI ng mga bangag, i-post mo rin yung original. At least yung portion na lang iyon na hindi inedit, yung raw video, yung hindi slow motion, yung actual talaga. Para hindi masabi, i-cut mo na lang yung nakikita yung mga tubig nila. Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Po yun, mga kababayan, ha. Panoorin nyo, ha. Ang sabi ni Dean Chase, as you know daw, hindi daw madali yung kanyang journey, mga kababayan. Nawala daw siya sa publiko ng pansamantala dahil napakaraming nangyari. Mga pangyayari hindi niya dapat sabihin, mga kababayan. At hindi rin niya kayang sabihin. Sa ngayon daw, sila ay safe. Pero hindi nila alam kung hanggang kailan. Si Mr. Tubig daw, mga kababayan, ay natatakot na daw na parang scared to death. Na naiintindihan din naman ni Dean Chase daw, mga kababayan. Pero nakumbinsi daw niya si Mr. Tubig, mga kababayan, na mag-release ng kaunting clips lang naman. At yung clips na ito daw, mga kababayan, ay kinat na. Inalis na, mga kababayan, yung portion na andun siya. Yung makikita siya, na matray siya, mga kababayan. Madilim daw ang video, ha, sabi ni Dean Chase. Pero nakahanap daw sila ng paraan, mga kababayan, para ma-superimpose ito at malagyan ito ng night mode to increase its brightness. Kaya parang nagiging artificial ang video, mga kababayan, dahil in-enhance na nila para maliwanag. Pero hiling na namin din, kami lang ang mag-enhance. At wag nung i-slow motion. Yung original talaga na, hindi naman sa lahat. Yung portion na pinakita mo lang, yung unaltered. Para wala talaga silang lusot. Sina grupo ng mga bangag, mga kababayan, na sasabing AI. Hinihiling ni Dean Chase, mga kababayan, na i-download nyo daw na. Ngayon na, dahil yung mga previous na in-upload niya, mga kababayan, na-report na. Na-delete na, mga kababayan. At ipakalat. So, china-challenge si Dean Chase, mga kababayan, ang sino man na i-authenticate ang video at i-inspect ito frame by frame. Ito na. Ito yung mukhang original video, mga kababayan. Ay, hindi. In-increase na pala ang clarity. In-increase na niya ang clarity, mga kababayan. Tapos, pinokos, di ba? Una dati, ang pinakita lang ni Dean Chase, mga kababayan, ay itong di umano'y si Admiral, yan na portion. Pero, focus daw kayo dito sa, naka-red na box, mga kababayan. Yan na ang inyong i-focus ngayon. Ano daw ang kanyang ginagawa nito? Sino ito? Ano palang ginagawa niyan? Palang kumakain. Nagmumukbang daw, mga kababayan, ng tubig. Sabi nila, hindi naman si nagbayan dahil hindi daw nakita ang itsura, mga kababayan, ulo lang daw. Tapos inedit daw nila, mga kababayan, yung mga eksena na nakita daw ang private part ni Tubig. At yung tattoo daw, mga kababayan, ni Tubig na identifier, inalis na nila. Mahaba pa itong video. Ayan! Pagkatapos magbukbang ni Ngagba daw, mga kababayan, ayan, nakita mismo. Inedit na nila ito, mga kababayan, in-enhanced at inedit ang video. Pero malamang si Marcos nga ba ito, mga kababayan? Sasabihin na nila AI. Wala tayong opinion na muna, ha? Wala muna tayong opinion.
Baka madamay tayo dito eh. Mas mabuti na yung walang opinion. Oh, dito sa video, mayroong, basta lalaki na lang. For the sake na hindi tayo madamay. Oh, ayan. Umalis na siya matapos na magbukbak. Ayun. At sinadya ko talaga mga kababayan ni ang frame. I-adjust dahil doon mga kababayan, nakita yung wet po mga kababayan. Yung bumarang wet po. Yan oh. Tingnan nyo kay Ding Chase, andun. Tapos, after nun mga kababayan, andun. Pumunta sa gilid. Kumuha ng pausok. Hindi na natin sasabihin kaya hindi natin alam. Basta nagpausok mga kababayan, andun sa gilid. Nabidyohan din niya, oh. Paano kaya niya kinuha tong video, no? Baka inilagay lang niya ang kanyang cellphone sa gilid mga kababayan, pinatayo. Oh, tingnan nyo mga kababayan ha. Sabi ni Ding Chase, took out some frames again dahil nakita daw ang tattoo mga kababayan ni Mr. Tubig. And then sana oh ayun mga kababayan oh, kita nyo. Tingnan nyo kay Ding Chase mga kababayan ha, dahil mas klaro doon mga kababayan ha. Dito inadjust ko talaga dahil baka ma-trouble tayo. Oh, yan oh. Basta alam nyo na kung anong ginagawa niya, ha? Mayroon siyang hinihit-hit, mga kababayan, Tatabunan natin muna, ha? Dahil madisgrasya tayo dito, eh. Mayroon doon siyang hinihit-hit na umuusok, something umuusok. Baka lang siya. Umiinom lang sa straw. Kayo naman, umiinom lang, dapat gamit ang straw. Umaapoy! Umuusok ang straw! Dahil baka madisgrasya din tayo eh. Yun ha, basta mayroon na siyang hinihigop mga kababayan. Wala tayong mga komento doon dahil baka matrouble din tayo. Pero, ang sabi ni Ding Chase, had to cut this scene as per request daw ni Mr. Tubig para ma-remain daw siya as anonymous. Na nire-respeto rin din mga kababayan ni Ding Chase. Sige. Ito talaga. Sa tingin natin mga kababayan, sinadya ni Ding Chase na parang i-enhance yun at slow motion ng AI, tapos sasabihin na naman AI and ilalabas na later on yung actual na video. Yan ang tingin natin eh. Mag-antay lang tayo. Lord, deliver the Philippine nation from the evil of the Marcoses. Dito na lang tayo mga kababayan kay Harry Roque. Nagdasal na si Atty. Harry Roque mga kababayan na save the Philippines from the evil which is called Marcos. At po yan, magkakaiba. Basta Marcos ay Marcos. Demonyo. Ngayon po, ako'y na-intriga. Intriga! Mas lalo kang maiintriga kung makita mo yung picture ni, video ni Ding Chase. Kaso lang bitin eh. Kasi nga, bagamat tingin ko talagang fake news yung nangyari na meron post sa internet na yung patibong nila, sila lang yun, Roque. kung ano yung karamdaman ni Marcos Jr. Yung kanyang totoo naman na yung diverculitis niya, pero sinabi doon na may kinakailangan opera at dahil kinakailangan opera nga yan. Pero sa tingin natin mga kababayan, talagang mukhang inoperahan. Bakit hindi siya pinakain ng ng matitigas na bagay? Mahilig pa naman sa longganisa, pero sabaw lang daw ang pinakain mga kababayan. Kung ninuyak niya sabaw, kinain daw niya ang sabaw eh. Sabaw lang talaga daw ang pinakain. Di ba kung ooperahan ka mga kababayan, lalong-lalo na sa gastrointestinal area, mapaminor man yan o major, sabaw lang talaga o ilugaw. Nagkaroon ng mga impormasyon na talaga may pag-asa buhay yan, no? At dahil nga dyan, ay marami naman nabuhayan ng pag-asa na baka magkaroon na nga ng tunay na pagbabago sa Pilipinas, no? Pero syempre, mukhang kung matsugi, lang naman, hindi pa tayo sigurado. Mukha namang wala ratang basihan yung ating bagong pag-asa kasi biglang sumipot muli sa Malacanang si Marcos Jr. Baka may tinusok lang na probe ng kababayan sa wet po. Hindi pa natin alam. Sanay na eh. Ito ay kasaysayan na nauulit lamang o katotohanan. Anong sinasabi ko dyan? Ano ibig sabihin ko? Alam nyo ba? Kasaysayan, naulit na yan. Sa tatay, gaya po tumaya yan sa tatay eh. Di ba yung nagkalupos si Marcos Sr. daw mga kababayan? Todo deny din sila. Pasipa at sinuka ng Pilipino, si Marcos Sr. Yung Marcos Sr. Junior, yung bangag na kleptomania. Bangag! Na makati ang kamay. Siya rin ay nagkaroon ng napakaseryosong karamdaman. Para sa mga kabataan na hindi na nakakaalam nito, ang karamdaman niya noon ay lupus. Lupus! Systemic lupus erythematosus. Ay, nga ba yung erythematosus? At ito ay life-threatening. Tapos dahil nga sa lupus, nagkaroon siya ng
kidney failure. Mm. At dahil sa kidney failure, nagkaroon din siya ng komplikasyon na sakit sa puso. Now, itinago yan ni Marcos Jr. sa Senyor! bayan. Bakit? Senyor. Una, para nga hindi mawala ng tiwala sa kanyang mga Mm. Amerikano. Yung numero uno niyang backers, no? Alam naman natin. Backers. Kaya talagang nanatili si Ngayon, wala. Bad shot siya sa Amerika. Lalo-lalo nagkalat ang Marcos asawa niya Jr. doon daw. Sa ng 20 taon ay dahil sa walang kupas na suporta ng The Bangagers. mga Amerikano sa kanya, Mm. until lumapot sa punto na talagang alam ng mga Amerikano, baka pati ang Pilipino ay magalit sa Amerika kung patuloy nila susuportahan itong si Marcos Sr. Kaya nga, kinidnap na nila papunta ng Hawaii. Mm. At At yun din ang ginawa niya kay Tatay Digong, mga kababayan. Oh. Parang si Tatay Digong ang pinagtripan. Si Tatay Digong talaga ang ginantihan mo, Marcos ka. kaya ako naman Udas! sinabing kinidnap, Mm. hindi dahil sa sinabi na ni Marcos, pero ang buong akala ata ng pamilya Marcos, dadalhin lang sila sa Mm. ng mga panahon na yun. Naloko. Sila sa Hawaii. Kaya nga itong Hawaii. si Marcos Jr. parang bumbagan sa kasaysayan, Mm. kinidnap din. Si Tatay Digong. At pinagdala naman. Bakit? Si Tatay Digong ba ang nagpadukot sa inyo? Amerikano naman. Pero bago talaga sila nasipa sa pwesto, matindi ang karamdaman ni Marcos Sr. Mm. Pero alam niyo ba, bilang isang kabataan ng mga panahon na yon, hindi namin alam kung anong tunay na kalusugan ni Marcos Sr. kasi nga itinatago nila. Pero kapansin-pansin naman sa itsura niya kapag siya ay Bangag. paminsan na umaapil sa telebisyon na medyo maga ang kanyang buga. Wala na yun. Ano na mga kababayan, nagbanas na. Pero iba itong kay Bangag ngayon, mga kababayan, is parang nawala ng laman. At dahil dyan, marami Singagwa. na duda na baka merong kidney disease dahil nga ang mga kidney patients na nag-undergo ng dialysis namamaga ang muka at saka nangingitim. So Ngayon si Marcos, nangitim lang, si Junior, mga kababayan, nangitim lang, no? maraming spekulasyon pero hindi kinukumpirma at pinasisinungalingan pa nga ng Malacanang. Paano nila naitago itong karamdaman ni Marcos Sr.? Well, unang-una, ginawa nilang hospital ang Malacanang. Lahat ng mga equipment na kinakailangan ni Marcos para sa lupa. Hala, malamang, yan ang ginagawa nila ngayon. Ginagawang mga kababayan, hospital ang Malacanang. Para sa heart at para sa kidney, dinala nila sa Malacanang. Meron talaga silang parte ng Malacanang Palace kung saan nakatira. Ngayon, sa dami ng pera, pwede nang gawin din yan. Hospital. Gaya po tumaya eh. Siguro, ipinasok nila lahat ng kinakailangang equipment galing sa heart center, galing sa kidney center, at sa iba't iba pang mga hospital. So, hindi nila dinala si Marcos Sr. sa hospital, dinala nila. Pinapunta na dyan sa sa Malacanang. Alawa, alam niyo ba na para hindi mag-leak out ang tunay na kalusugan ni Marcos Sr., sila'y nagdala pa ng mga dayuhang mga doktor. Mm. Kasi kapag namang dayuhang doktor, hindi magkakalat na katotohanan. Walang panggagalingan. Walang chismis. Tungkol sa estado ng kalusugan ni Marcos Sr. Kaya, nagdala sila ng sariling doktor. Sa dami naman kasi ng nakaw ng mga Marcoses, kahit magkano pa ang singilin ng mga doktor na dayuhan, nababayaran. Pangatlo, noong mga panahon na yon, wala naman talagang kalayaan ng malayang pamamahayag. So, kontrolado lahat ng impormasyon na nai-release sa publiko. At dahil dyan, naitago nga nila yung kalusugan ni Marcos. Now, bukod pa doon sa ang katotohanan tungkol sa kalusugan ni Marcos ay baka magresulta sa kawalan ng kumpiyansa sa kanya ng mga Amerikano, syempre, takot din ang mga Marcoses ng mga panahon na yon na kapag nalaman ng mga Pilipino na talagang malumhan ang kalusugan ni Marcos, hindi na sila matatakot na mag-alsa at magrevolusyon laban kay Marcos dahil alam nila wala nang lakas at hindi na talaga tatagal itong Marcos Jr. Wala nang lakas at hindi na tatagal. Pasinungalingan yung kanyang karamdaman nang sa ganon, patuloy ang kumpiyansa ng Amerika, patuloy na matatakot ang mga Pilipino, ang tao kay Marcos at Diktador. Grabing pasakit ng mga Marcos sa Pilipino, mga kababayan. Yung tatay, 20 years. Eto mga kababayan, yung anak, 3 taon pa lang, the worst na yung mga nangyayari sa bansa. Tingin nga si Marcos. So sila po'y naging matagumpay. Nagdududa ang taong bayan, pero dahil ang hospital ay nasa loob ng Malacanang, binibihisan nila si Marcos kapag may mga pagkakataon para ipakita sa taong bayan na kunwari nagtatrabaho pa si Marcos. Totoo po, maski meron siyang kidney disease noon at prone to infection, nagkakaroon talaga siya ng mga functions na fully televised. Para lang Pwede lang naman na mga kababayan pagsalitain. katotohanan na malakas pa si Marcos at hindi nakalatay na sa ospital. So naniwala naman ng maraming tao. Ang katawan lang, mga kababayan, ang katawan lang ang mahina pero ang bunganga Junior, madaldal pa rin. punta ng ospital.
Pangalawa, nakikita ng regular sa telebisyon. At alam nyo ba, may chismis pa na kaya naman regular nakikita si Marcos ng mga panahon na yun, meron daw double si Marcos. Pwede, At ang pwede. ginagawa ay talagang kinukunan lang yung yung double at hindi naman pinagsasabi. Ngayon, pwede na yung gawin. Marami ng AI ngayon eh. Kasi pag pinagsalita yun, mapapansin na iba talaga ang pamamaraan ng pagsalita at malalaman na hindi si Marcos talaga yun. Ngayon, bakit ko binalik itong kasaysayan nito kung paano pinasinungalingan ng Marcos Sr. ang diktador na ama ni Bangag Diktador. ng sugat? Well, una-una, yung motibo nga, manatili ang kumpiyansa ng Amerika, manatili ang takot ng taong bayan, at para sabihin na walang dahilan para palitan si Marcos Sr. Punta naman tayo ngayon kay Marcos Jr. Ang pagkakaiba, The same. nung una, sinabi nila na nagpunta lang for medical observation itong si Marcos. Walang pag-amin na siya nagpunta sa ospital. Wala nga pag-amin. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman